Jeremiah chapter 17 verse 7, Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Yan, isang mapagpalang Monday po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, at syempre unang-una sa ating Panginoong Diyos na buhay. Yan, puri ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. And ito pong verse na to, na binigay sa akin ng Panginoon. Kagabi lamang po niya sa akin binigay. Sa Jeremiah chapter 17 verse 7. Sinasabi nito po sa salita ng Lord, mapalad po ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. And sabi sa verse 8, may karugtong po ito, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagkat ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taong pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Sabi po dito sa nabasa natin sa Word ni God, mapalad daw po yung tao na nagtitiwala sa Panginoon. Yung tipong wala kang ibang inaasahan sa buhay mo kundi ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, na sinabi nga rin dito sa verse 5, sabi ito ng Diyos sabi sa verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Amen. Minsan ang puso natin mga kapatid, napapahiwalay tayo sa Panginoon. Why? Kasi dumidepende tayo sa kapwa natin. Dumidepende tayo sa pamilya natin na kesa tutulungan tayo ng pamilya natin. Amen? Na kesa tutulungan tayo ng kapwa natin, ng mga kaibigan natin, ng mga ka-churchmate natin. Pero sabi ng Diyos dito, sumpain daw po yung tao na nagtitiwala mismo sa kanyang kapwa-tao. Kasi ang gusto ng Lord na ang gusto ng Lord pagkatiwalaan mo siya. Ayaw ng Diyos na dumidepende ka sa tao. Ayaw ng Diyos na, di ba, nag-expect ka ng tulong sa pamilya mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, kahit sino man. Ang gusto nga ng Lord makita. Kaya sabi sa verse 7, mapalad ang nagtitiwala sa Panginoon at walang inaasahan kundi ang Diyos. Bakit daw po? Siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating. Kapag once na ikaw ay susubukin or nasusubok, lalo pagdating sa financial, amen, tunay po na hindi ka mangangamba, hindi ka matatakot, hindi ka mag-iisip, kanina ako hingi ng tulong, ay kay anak, kay magulang, kay kapatid, kay sa kaibigan ko. Pero what if kung hindi ka naman kayang tulungan, kung hindi ka bigyan dun sa pangailangan mo, wala. Madidisappoint ka. Alam mo yung tipong umaasa ka sa tao, dumidepende ka sa tao, sa pamilya mo. Pag hindi ka tinulungan, pag hindi ka binigyan dun sa pangailangan mo, masasaktan yung puso mo. And at the same time, nawawala yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Kasi bakit? Nakadepende ka sa tao nakadepende ka sa pamilya mo. Wala ni yung depend mo kay Lord. So, ang gusto sa atin makita ng Diyos dito, dumepende tayo sa Kanya, no matter what happen. Siya yung provider natin. Kaya niyang ibigay yung pangailangan mo. Pangailangan natin. Amen? Maaaring gumamit siya ng ibang tao para tulungan ka, para ibigay yung needs mo. So, sa umagang ito, sinasabi sa atin ng Diyos, siya lang yung pagkakatiwalaan mo. Siya lang yung aasahan mo, hindi yung tao. Kahit pamilya mo, wag. Kahit di ka tulungan ng anak mo, kahit di ka tulungan ng pamilya mo, kahit sino pa man, si Lord kaya kang tulungan. Tumingin ka sa Panginoon. Look to Jesus. Yung mindset mo, yung heart mo, nakapokus sa Lord. Hindi sa mga material na bagay, hindi sa pera, hindi sa pamilya, hindi kung kani-kanino. Mag-focus ka sa Lord, sa salita niya. At kaya niyang i-provide yung pangailangan mo. Dahil ang Diyos natin, siya yung mapagpalang Diyos. Siya yung Diyos na hindi madamot. Dahil ang sabi niya sa salita niya, ang sumasampalataya po sa Kanya ay hindi mapapahiya magpakailanman. Amen? So yun lang, to God be the glory, mahal ka ng Panginoon, and God will provide all of your needs. Amen? Jesus loves you, and I love you all. Sarangayo. Bye. Good morning. Good morning.